Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ngayon ay Huwebes. Ating petsa 4, July 4, ano? Yeah. Hindi ba Independence Day ng Amerika? Hindi, sa Amerika, Day, sa Amerika. At okay. ang ating oras alas 11:07 ng Umaga! Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Juvie de Guzman? Yan. Anyway, Happy Independence Day sa bansang Amerika. At sana ay bigyan nyo rin ng independence yung ibang bansa at na kayong manghimasok sa mga affairs. Lalo na rito sa ASEAN, magulo kayo eh. Ginugulo nyo kami rito eh. Nananahimik yung Indonesia, Malaysia, Singapore. Ayaw sa kanila. Oo, bakit daw nila awayin? Dahil lang kalaban ng Amerika. Walang iniwan yan sa mga barkada mo na basta... Kampi-kampi, no? Hindi, ibig sabihin, hindi pwedeng, di ba, barkada. Hindi pwedeng galit yung isa, galit ka rin. Oo, wala namang atraso sa'yo. Hindi pwedeng gano'n. Opo. Oo, yan. Totoo, yung hypersonic missile ang tatama sa atin. Sabi ni Senatora Amy Marcos. Anyway, bumati ka muna, Jobs. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, pagkakataon na po ito. Tell you frankly that today is the July 4th. Sa Pilipinas naman, Phil American Friendship Day. Yan. Oo, yan ang araw ng ating pagiging kaibigan doon sa bansa na noong nag-uumpisa pa lamang tayong maging demokratiko, yung First Republic. Ayun. Sa ilalim na Aguinaldo, pinagpapapatay tayo. Yan, ng mga kaibigan natin yan. Yung mga kaibigan, di ba, yung sa Samar. Opo. Oo, yung massacre. Yung kinuha pa yung Kalembang. Yung Balangginga. Balanggiga. Balanggiga ba yun? Yun. Opo. Yan, yung, alam mo, itong Phil-Am Friendship Day, alam mo lahat ng ginawa sa Vietnam, yung zona, yung zona na babakuran mo yung isang village, Opo. isang baryo, para may curfew, food blockade, lahat ng ginawa sa Vietnam, dito muna ginawa. Yung minamassacre yung buong village, dito ginawa muna sa Pilipinas yan noong sinusupil nila bago tinawag pa tayo mga bandido ng mga Amerikano, Oh, grabe. Oo, yung mga revolusyonaryo natin, di ba ang storya niyan ay si Aguinaldo, di ba, nag-resume yung revolution pagkatapos ng Pact of Biak na Bato. Ayun. Na bumalik si Aguinaldo, may mga galing mga armas na galing sa Japan. Kasi tinutulungan tayo noon ng Japan sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Dumating tayo, panalo na tayo Sumusuko na yung mga Kastila. Noong dumating ang Amerikano, may republika na, may gobyerno na na-liberate ng Cavite. yung 8 rayos sa ating bandila, yung araw sa ating bandila, may 8 rayos yun. Yun yung na-liberate na. Unang mga na-liberate na mga probinsya mula sa mga Kastila. May republika na ng Pilipinas, may presidente na, may konstitusyon na, di ba? Yung Malolos Constitution. Opo. May mga ministro na. Noong dumating ang mga Amerikano, ang ginawa ng mga Amerikano, ayaw kasi sa atin, mga Asians kasi tayo, nakipag-usap sila direkta sa mga Kastila. Hindi na naman hawak ng Kastila ang Pilipinas noon, di ba? Nagkaroon ng Treaty of Paris, binenta ang Pilipinas sa Amerika. Nang wala tayong alam. Nung sinabi natin, bakit anong pagbebenta pinagsasabi nyo, ha?
Republika na kami, malaya na kami. Ginera naman tayo. Yung Philippine-American War. Bago, at tinawag pa tayo mga bandido daw tayo. Bago, sinupil nila yung bagong republika. Kinulong nila si Aguinaldo, naglagay sila ng Commonwealth na under sa kanila, naging unincorporated territory tayo ng Amerika. At mula noon ay ini-influensya na tayo ng Amerika hanggang ngayon. So, America, Phil-Am Friendship Day, kainyo na lang yung friendship nyo with friends like this. Who needs enemies? Bago, ang propaganda pa, magaling kasi sa propaganda ang Amerika. Diba? Di naging Commonwealth nga tayo. Unincorporated territory. Si Quezon ang Pangulo. Yun ang kanilang puppet president dito sa Pilipinas. So, noong mukhang gegerahin na tayo ng Japan, humihingi ng armas si MacArthur para sa depensa ng Pilipinas. Ito yung mga kailangan ko para madepensa. Hindi naman binigay sa atin mga eroplanong obsolete, mga armas na obsolete yan. Kaya nung inatak tayo ng Japan, kamoting kahoy ang nangyari sa atin. Alam mo ba, para depensahan mang Pilipinas pa, binayaran pa natin si MacArthur ng $500,000. Maraming hindi nakikala. I-google nyo, i-google nyo. Kung hindi tama yung sinasabi ko. Kasi yan ang thesis ko sa college Minor ko history. Binayaran pa natin si MacArthur ng $500,000. Ang equivalent ngayon, more or less mga 9 or 10 million US dollars. Kalahating bilyon. Para depensa ng Pilipinas. Baka akala nyo, kaya dinidepensahan ni MacArthur ng Pilipinas, mahal niya tayo. Hindi po. Oo, wala yan. Binayaran lang natin yan as Supreme Commander dito ng United States Armed Forces in the Far East. Ano nangyari? Tumakbo rin naman siya. Anong talo na, di ba? Bago, sabi niya, I shall return. Nag-return nga siya. Pero noong na-fortify ng Hapon, nakita niya ang Maynila ay lahat ng bahay, lahat ng gusali sa Maynila, ginawang parang pillbox ng Japan. Parang yung ginawa ng Russia sa Stalingrad. Na lahat ng building ay ginawang parang kuta, fortification, pillbox na nadisgrasya yung mga German. Hindi nila nakuha yung Stalingrad. Oo. Anong ginawa ng Amerika? Kesa mamatay ng maraming Amerikano kasi magpa-fight street by street, dinurog na lang nila ang Maynila para walang risk yung mga Amerikano na mamatay. Dinurog na lang nila para patay lahat. Patay na sama-sama. Pilipino, Hapon, bata, matanda. Dinurog nila. Kaya durog na durog after Warsaw sa Poland na nagdigmaan, unang inatak ng Germany, inatak din ng Russia, bago naglabanan doon, liberate ng Russia from the Germans. After Poland, Manila was the most devastated country in World War II. Mas devastated pa ang Maynila kesa sa Hiroshima, sa Nagasaki. Oo, totoo yan. Bago, anong ginawa ng Amerika pagkatapos ng gera? Ang dinevelop nila, Japan. Hindi Pilipinas. Kaya naging ganun ang ekonomiya ng Japan Plus, of course, the fact na mas resilient ang mga Hapon. Mas magaling na magpatakbo ng gobyerno kesa sa atin. Yan ang friendship ng Amerika. Unang-unang pasok nila rito ay sinupil nila yung ating republika. Then, dinurog nila ang din hanggang ngayon, ini-influensya nila, nilalagyan nila ng missiles dito. Yan. Pati si Putin sinasabi, may missiles dyan sa sa Pilipinas, tututukan din namin kayo ng missiles. Malaking problema yan. So, yan ang friendship ng Amerika. With friends like America, who needs enemies? Kasi, parang traitor din pala sila. Ay, talaga. Kasi, kung imagine natin di ba? Maganda yung thinking natin, pero sa kanila, kabaliktaran. Di ba pagkahuli nila kay Aguinaldo, patraidor? Di ba? May mga Amerikano, pinalabas nila, may mga Pilipinong kakuntsaba, itong mga kano, pinalabas nila, yung mga kanong yon ay nakuhang prisoners of war. So, dinala kay Aguinaldo, yung pala, may hudyat, hinuli si Aguinaldo.
Noong sinasabi mga prisoners of war. Yan. Ganyan ang history ng ating ayun ang kasaysayan natin. Hindi magkaisang Pilipinas kaya kamoting kahoy na may ulalo tayo. Ulela tayo sa lahat. Kasi, umpisa pa nung Lapu-Lapu, di ba? Yung unang-una nagkaroon ng history dito, written history, si Pigafetta. Hindi ba, hati na ang Pilipino? Di ba sila humabon? Kumampi kay Lapu-Lapu, kay Magellan, si Lapu-Lapu ang kalaban. Lagi may kumakampi sa mga kalaban. Gusto lagi, giyera. Yung mga banyaga lang naman na nagpo-foment ng giyera dito sa atin di ba? So, hindi pala dapat magtiwala tayo sa mga yan. Kasi una-una kung tayo ay parang niluluto tayo sa sariling mantika. Hindi ka pwedeng magtiwala sa kahit anong bansa because in any relationship with any foreign country, ang unahin yan ay interest na pang sarili, pang bansa nila. Tayo din naman, ganun din naman. Kaya lang minsan tayo, masyado tayong sunod-sunuran sa ibang bansa. Yan ang mabigat sa atin. Yan ang history ng Amerika. And then, pinopaganda nila nung Commonwealth na sila yung nagpaaral sa atin. Yung mga Thomasites, di ba? Benevolent yung kanilang pagsakop sa atin. Hindi po, hanggang ngayon, ay gusto pa nila tayong impluensyahan. Lahat ginagawa nila. Yung libro ni Joseph Smith, yung Portrait of a Cold Warrior, nandoon lahat kung paano nila they tried to influence everything dito sa Pilipinas. Di ba? Pati yung pag-alis ni Marcos, pag-upo ni Aquino, di ba? Doong rebelde si Gringo dahil masama ang pamamalakad. Di ba nang himasok sila, gumamit sila ng mga phantom jets. Kamote. Tayo masyado hanggang ngayon, narrative ng Amerika sinusunod natin, ginagawa tayong bala sa kanyon laban sa China. Ginagawa tayong puppet. Yan. Kaya nangyayari, nagkaka-friction kasi nga, isinusubo tayo. Binubuyo, yun ang tawag doon, di ba, sa Tagalog? Binubuyo. Sige, suntukan kayo. Sige. Huwag kayo mag-usap, suntukan kayo. Ewan ko. Bakit tayo naniniwala sa kanila na hindi naman pala totoo? May mga amboys pa sa atin di ba? Yung mga yan sina Gibo, yung linya yan si Tariela, at kitang-kita na alam nyo ako, yung mga nagsasabing pro-China, isira ulo nyo. Hindi kayo nagbabasa ng column ko kung paano inuupakan ko ang China kapag binubuli tayo sa South China Sea. Pero pagka ayos naman, pupurihin naman natin kahit sino naman ginagawa naman natin yun Pinupuri naman natin pag ayos. Yung nakita mo ng tinutulungan ng China, sasabihin mo hindi pa. Bago may mga ungas na mga nagko-komento, parang nandun sila. Anong nangyari doon? Binangga ng China yung boat bago tinulungan. Wala naman nakitang Hindi naman sinabi ng mga ni-rescue na binangga sila. Sumabog yung engine nila. Natsyempuhan sila, o nag-distress call, dumating yung Chinese Coast Guard. Bago nung dumating yung Philippine Coast Guard para mag-rescue, nung una, pinigil naman, sabi, teka muna, amin to, sandali lang, ire-rescue lang namin. Sige, yun lang pala sige. Let's cooperate. Wala namang problema. Ay, nako. Ang mga, ngayon eto nga yung China, Amerika, pinaglalaban tayo. Ayun nga, baka nakakatakot nga, sinasabi ni Amy na titirahin tayo ng hypersonic missile. Ang AFP daw, imbestigahan. Alam nyo, common sense lang po yan Yung sinasabi nilang bakit tayo gagirahin ng China kasi may MDT. Alam nyo, eto ang senaryo niya. Wag nyo nang intindihan yung MDT. Kasi, ang China, sooner or later, hindi papayag yan It's only it's not a question of if. It's a question of when. Kukunin niya ng Taiwan kasi hindi sila papayag na ang Taiwan ay hindi ma-reunify with China. Darating na yan, parang Vietnam, ma-reunify. Parang Korea, hindi laging gusto reunification. Ganyan din ang China. Kayang-kayang kunin ng China ang Taiwan, kanya lang ang nandyan lang ay Amerika. Hinihintay lamang ng China, hindi ngayon,
pero nagpapalakas ang China. It's just waiting for the time na magdadalawang isip ang Amerika kung manghihimasok sila niya sa Taiwan kasi mapeperwisyo sila. Yeah. Yung tinatawag nilang peer level na conflict na pantay halos. At pagka nangyari yan, ang advantage ng China pagka nandigma sila sa Taiwan ay sila ay malapit sa kanilang bansa. Ang Amerika ay malayo. So, may supply chain yan eh. Hindi naman pag nagbarilan ka, hindi naman yan yung video game na hindi ka naubusan ng bala. Siyempre, kung ano lang dala mong bala ng kanyon, missile, fuel, missile ng eroplano mo sa aircraft carrier, pagkain, yun ang dala mo. Kailangan i-resupply mo yan. Anong ginagawa ng Amerika para ma-offset yung geographical advantage ng China na ang supply chain niya mas maiksi kasi doon sila lumalaban. Kumbaga sa bakuran, nasa teritoryo mo eh. Ikaw lumalaban eh. Halimbawa, ikaw ay taga Maynila, dayo ka eh. Dumadayo ka sa ibang lugar, doon ka nakipaglaban, may disadvantage ka. Okay? Yun. Meron silang base sa Guam, meron silang base sa Japan, nagkaroon sila ng base dito sa Pilipinas kasi pinatalasik nga sila ni Duterte para naka-preposition yung kanilang mga yung mga supplies, bala, fuel, damit, pagkain, yan, nandoon. Okay. Yung pagkain naman yung MRE yung meals ready to eat, nakapack yun eh, hindi nasisira yun. Parang delata yun eh. Ngayon, pag sinugod din ng China ang Taiwan at nang himasok ang Amerika, nang himasok na rin ng Amerika, ibig sabihin, iniiwasan talaga ng China na kalabanin ng Amerika. Sino bang gustong kalaban ng Amerika? Pero kung naririyan na rin, nothing to lose, andyan na rin ang Amerika eh. Sumausaw na rin, titirahin na tayo niyan. Bakit? Useless whether or not to invoke yung Mutual Defense Treaty. Ayan ang Amerika rin eh, nang himasok na rin. So ano mawawala sa akin? Upakan ko ng EDCA. At uunahin yan, bakit? Para mawala ng supplies ang Amerika. Isa yan ang ang dali naman kung pinag-aaralan mo yung mga yung mga strategy ng gera sa modern. Uupakan mo yung supplies ng kalaban. O anong gagawin natin? Gegerahin ba natin ng China? Hindi naman tayo invade. Hindi tayo invade yan. Ba't ka maglalanding ka rito? Sakit ng ulo pa nila. Maglalanding kang kalahating milyon tao. Para makipagdigma. Mahihirapan din naman sila sa kung land war. Kasi invasion, ang philosophy ng invasion, para ikaw ay manalo kung ikaw ang nag-a-attack, 3:1 dapat. Kung 100,000 ang nagdidepensa, 300,000 at least ang iyong umaatake para manalo ka. Kung 1:1 lang, talo ka. Yun ang conventional wisdom sa atake, sa defense. Dapat times 3 yung umaatake para matalo yung dumidepensa. Yan. Hindi nila i-attack ang Pilipinas, titirahin lang nila yung EDCA sites. Madadamay lang tayo. Oo, pero tapos na. Sasabihin nila, pasensya na, naglagay ka ng EDCA sites. Anong gagawin nyo? Gagirahin nyo kami? Oo. Hindi na yan. Sorry na lang yan. Maniwala kayo. Anyway, pagpatuloy natin yan sa pagbabalik ng HSSO Topacio. Pagkatapos sa mga commercial advertising patalasas, paalala, hanap po ay just in news flash, breaking news break at this moment at kung ano pagkatsurbahan. Oras natin, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, hiyama! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras na alas 11:37 ng umaga! Oh, yeah. Ulit na umaga! At siyempre po, ito siya naman si Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Juvie de Guzman. Yes, at dito po ngayon sa ating pangalawang yugto ay narito na tayo sa ating paboritong bagay na Pinabagato. Pakita mo tweet mo, uy. Oh, diba? Ang haba ni attorney.
Lettuce first. Ladies first. Okay, pagbati pinapaabot natin kay Boss Edgar. Hi, sir. Thank you. Hi, Boss Edgar. Tsaka hindi lang po yan si Attorney Rante. Ayan, Yan. McNeil Rante. Siyempre, hello din kay Lali Tolentino sa mga friendship natin. August Vergara, of course. Tisay, Paris Padlan, si Rolly Durana, Captain, si Josephine Valimento, John Langdin, at si Robert Balanova. Of course, salamat din kay Emerson Obiera. Ayan. Alam mo sir, si Emerson Obiera para daw ginigipit na mga kasama niya sa Patatas. Patapa. Ayan. Yung bang kaso sir, halimbawa nag-file ka ng case, ilang taon ho ba bago Depende. Halimbawa, hindi na nahaharap. Depende kasi ano bang case ang ipa-file, ilan ang witnesses. So, medyo pala yun. Okay. At pagbati na rin pinapaabot natin kay William Maglente, Raul Luzong, thank you so much. Kay Joy, salamat sa Joy. At of course, sa patuloy ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Naku, pati sa Greece, marami nang nanonood sa atin. Attorney. At talaga naman yung Pero mga Griego. Griego? Nandyan yung Sparta, di ba? Opo. At hindi lang po yan, kayo naman. Yan. Okay. Ito, si Mark Lopez. Batiin natin. Si Catastrophe. Ito yung mga Twitter ranters natin. Mga kamag-anak to ni manager. Ni Atty. Mac Ranters. Nandito na si Tome ito, Pusang Gala, Pulpol Pandit, Kenchi, JC ko, si Alex Bonifacio, Ana Malindog Uy, Kampilan Boy, Lakay, Tokyo Gob, Eric Cabalida, yan. Okay, Dumbfounded, Alchemist, marami tayo ngayon eto pang si Rolemo Chick. Taga Davao ito, napakagandang babae. Itong si Ai. Nandito rin Pinay Avengers. Ay narito Ryan Lingo, Vic ng Bustos, Malutikia. Ito yung sinasabi ko, yung by the way, congratulations pala. Yung survey niya, hindi ko kinocongratulate si Malutikia. Kinocongratulate ko si Vice President Sara Duterte sapagkat sa isang survey ay pinakita na mas marami ang mga Pilipinong ayaw sanang mag-resign si Vice President Sara Duterte. Yan. At syempre, ang ating mga hindi na mababanggit katulad ni Michael Guy, Rolly De Tomas. Catirso Peralta. Catirso, syempre, lalagyan natin babanggitin yan. Catirso Peralta, Atty. Rui Rondain, Atty. Raul Paras, si Ryan Ang. Yan, marami po si Alex Cruz, Louie Gamboa. Good luck sa iyong mall event sa Chongsan Mall. Ayan ay sa Sabado na. Sabado yung may raffle ng kotse. Kasama ang mga Borracho Babies, sina El Fernandez, Sean Raval, si Rudy Garcia, si Gab Cando. Yan. Hosted by Celine Dizon at ni Dennis Arce. Sa Baguio yan, sa Benguet, sa La Trinidad, yung Chongsan Mall. Siyempre, narin si William Gatchalian, Willie King, Andrew Tan ay palaging nakikinig din dito sa atin. Si Katchek Talay, si Selena Sevilla at ang kanyang hubby na si Dr. Lalen Kalaya. At syempre, attorney, pag-usapan nga natin yung... Ay, eto, may kamote pa pala rito, Sige po. Oo, alam mo, at bumabagsak na tayo. Yan, kita mo. Eto, alam mo yung, di ba, yung website na TripAdvisor. Ito yung nagbibigay ng mga advice, mga feedback kung saan magandang pumunta. Okay. www.tripadvisor.com. Ito, ang... ito choice to choice. Okay. Ito yung ayon sa feedback sa mga aktual na mga biyahero, mga traveler. Ang top 25 tourist attractions sa Asia
Wow. Ito Ito, importanteng malaman natin to. Parang nangangamote na naman tayo, di ba? Kulelat ang Philippine Airlines. Ito, okay, ito. Umpisahan natin sa number 25, Grand Palace, Genocide Museum, Kutob Minar, Bayon Temple, Taprom. Yan, ito yung bibilisan ko lang para hindi masyadong Kinkakuji Temple. Ito sa ano yata to? Sa Japan yata ito. Cloud Forest sa Singapore to. Cloud Forest. Singapore Botanic Gardens. Museum Pacifica. Uchi Tunnel sa ano to? Sa Vietnam. Big Buddha Phuket. Sa Thailand ito. Sa Phuket. Alam mo, nanggaling na ako dyan sa Phuket eh. Ang laki ng Phuket. Oo. Kaya lang mainit sa loob ng Phuket. Grabe. Ananlagkit. Grabe. Oh, yeah. Paglabas ko sa Phuket, lambot na lambot ako. Grabe. Oh, yeah. Pakahirap. Pagod na pagod ako. Nung nasa loob ako ng Phuket. Oo, malagkit pati. Ang lagkit. Pawis na pawis ako eh. Sa loob ng Phuket. Oo, grabe. Petronas Twin Tower sa Malaysia. Temple of Dawn sa Thailand din. Sa Cambodia pala ito. Wat Arun. War Remnants Museum. Wat Phra Chetupon, Sacred Monkey Forest Sanctuary, Hoi An Ancient Town sa Vietnam, Royal Selangor Visitor Center sa Malaysia ito, Fushimi Inari Taisha Shrine sa Japan, Taj Mahal sa India, Mutianyu Great Wall sa China, Angkor Wat sa Cambodia rin to, Gardens by the Bay sa Singapore. May napapansin ka? Wala ang isang destinasyon sa Pilipinas. Wala yung flag natin. Hindi tayo nakapasok. Oo nga eh. Ibig sabihin lang yan, Ano nangyari sa Boracay? Hindi, mahina yung tourism natin. Di ba? Parang gano'n. Sa tourism tayo negative. Walang gustong pumunta rito. Ibig sabihin, walang natutuwa kung pumunta man ay hindi natutuwa. Anyway, babalik tayo sa iba pang mga pakay. Sa pagbabalik ng Yes, Topasyo. Ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Hiyama! Yes, yo, Topasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topasyo. Yes, yo, Topasyo! Mga kasama ng babalik ang Yes, Yo, Topasyo sa oras na alas 11:50 Lobat na. ng Umaga! Eto mo ni Ferdy Topasyo kasama si Juvie de Guzman. At syempre, yeah. alam mo, attorney, nalulungkot ako dahil humihina ang ating tourism. Oo nga eh. At sana hindi maging ganyan, no? Ipagmalaki na. Bakit gano'n, no? Nung nasa abroad po ako sa Japan, ang mga nagpapasikat ng ating kalikasan ay mga Hapon. Sila mismo ang nagmamalaki. At hindi lang po yan, nalulungkot naman ako, itong mga kababayan natin, mga Pilipino, sila mismo ang naninira sa atin. Alam mo, maraming tulong ang Japan sa atin, hindi lang nagsasalita dyan. Yung JICA nila. Nung nasa DILG ako, may opisina ng JICA sa DILG mismo, dun sa building. At ang programa naman nila, bridge program, yung gumagawa ng mga bridges. Kasi nga, puro isla tayo. Alam niya ng Japan, kasi ang Japan, isla din eh. Maraming isla din eh. So alam nila, pagka kinokonekta mo yung mga island, gumaganda yung ekonomiya. Kasi yung transportation not only of people, but of goods, ay na-enhance. Yun. Meron nga silang mga tren sa ilalim ng tubig pa umaandar sa loob ng mabilis yung tren nila. Na ngayon lang nagkakaroon. Actually, magkakaroon tayo dito, subway. Ay kaya sumo nahuhuli na tayo. Alam mo ba nung panahon ni Pangulong Marcos, senior. Si Apo. Oo. After Japan, tayo lang ang may Japan right rail transit. Walang L dun eh. Light rail transit. Tayo lang may light rail transit after Japan. Walang ibang bansa sa ASEAN aside from Japan na may ganon. Humabol lang yung iba, tayong nahuli. Ngayon, sila may subway na, may bullet train na, ang China may bullet train na, tayo wala, bullet pa lang sa airport ang nangyari sa atin. Sa maleta yun. Bullet, hindi tayo, sila bullet train, tayo bullet tanim. Tanim bala.
Oh, yun nga yung nakakalungkot. Siguro, ito yung magandang ipakiusap natin sa gobyerno. Pagandahin natin yung image ng Pinoy, ng Pilipinas, no? Sa papaanong paraan, attorney, ikaw, kasi, marami kang alam dyan eh. Kasi dati Traveler naman, ka eh. okay na yung pati airport natin eh, nakahabol na eh. Opo. Naging okay World na yung class airport na tayo. natin, wala nang nakawan. Kasi di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, nilagyan ng CCTV. Hanggang ngayon, ewan ko kung, nung pag dumarating ako, pag nandoon ka sa carousel, yung carousel, may TV, di ba? Kikita mo, binababa yung bag. Hindi magalaw nung mga tao kung sino. Kasi naka-CCTV. Napapanood nung mga may-ari na kanila binababa. So, noon, pag marami maayos. Hindi na yung ninanakaw eh. Yung gising, inaway ng mga Binalik yung maleta. maleta doon binubunto sa mat. TV, maganda. Dito, maganda na airport. Of course, international airport, ibang yun. Ang lalabas Sila. yung airport is one of the best. Pati Singapore Air, maganda noon. Sinihan sa loob noon eh. Kung meron ding sinihan sa loob, may hotel kung transit lang halimbawa, meron kasi lay at hours hours. So kaya sa Abu Dhabi. But kung business class ka, meron kang matulog doon, may pagkain doon, may Wow. pwede kang kakanta-kanta pa lo. Pero kung ikaw ay economy, doon pwede ka pwede kang matulog, mag-shower, mag-freshen up. Kung biyaheng Europe, matagal eh. Minsan 17-20 hours kasama yung layover, at least presko ka. Oo. Dito, walang ganun eh. Yung lounge natin medyo simple pa, dapat ma-improve pa, walang sleeping area. Yung iba may sleeping area, pwede kang matulog doon eh. At may hotel sa loob ng mismong airport. Yung tablet na bed, yung parang papasok ka lang gano'n. Capsule, oo. Para sa Japan, oo. Although ako, naka-claustrophobia ako ron, tinry ko yun eh. Tinry mo. Ano na para kang astronaut. Nakakatuwa naman. May common na banyo yun. Yung banyo, common. Pero yung capsule mo, nandoon, may TV ka roon, naka-aircon ka roon. Maganda. Oo. Maganda. Maganda. Yun yung mga magagandang bahagi ng ating bansa. Pwede ka mag-music doon. Maganda yung capsule. Pwede mo patayin yung ilaw. Pero attorney, sabi mo, ang second best... Para ka na doon sa kwan. Para ka doon sa morgue. Yung ganon. Yung freezer. Grabe Hindi, ang sabi mo, yung Japan is second home, kunwari. Yung sa second na magandang bansa. Uy, magandang Tokyo. Very safe, very clean. Mababait ang mga tao. Next to that, ano naman? Siguro Singapore. Kanya lang, medyo mas masungit ng konti yung mga tao sa Singapore. Saka mainit eh. Ang biro ng mga Singaporean friends ko, di ba, may mga countries katulad ng Taiwan, Japan, Korea, 4 seasons, di ba? Sabi na kami, 4 seasons din. Summer, and summer. Kasi, pero maganda, malinis, safe din. Ang Singapore safe, malinis din, orderly, walang gagalaw sa ron kahit maglakad kang hating gabi. Kahit hawak-hawak mo yung pera mo, kahit hawak-hawak mo, walang gagalaw sa'yo dyan. Kahit malabas yung pera sa bulsa mo. Parang din yan Japan. Walang gagalaw sa'yo. Even Hong Kong is safe. Ang kalaban mo sa Hong Kong, idudukutan ka dun sa Temple Street. Yung sa mga crowded. Pero usually, hindi naman taga Hong Kong yung mandurukot. Oo. Pero hindi kayo tututukan ka ng baril doon. Aagawan ka. Sa Vietnam, maagawan ka ng cellphone kung engot-engot ka roon. Cellphone ka roon. Bigla may scooter doon. Hablutin yung cellphone mo. Pag nakita maganda. Pag nakita nila yung cellphone ko, walang kwenta. Tigdo 12 mil ito hindi na nila hahablutin. Oo. Sa Europe, matututukan ka pa roon
magugulpi ka pa raw kung minamalas-malas ka. Pero ngayon, matindi daw ang nakawan sa Amerika. Ay grabe, looting na, wala nang batas. Pabagsak na ang Amerika. Bago doon pa tayo didikit. Naku, grabe. Anyway, Nina. Philippine-American Friendship Day, we really do not need yung friendship nila. Kasi ang friendship nila, hindi friendship colonialism, neo-colonialism. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin genuine friendship na pantay. Nire-respeto tayo. Hindi tayo ang tawag tanting sa ating muchacho nila. Anyway, bago tayo magtapos, Ma'am Jubes, ay at na magbigay daan sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. With Drew Nasino. Si Drew, ang ating host, ay bigyan pugay natin ang lahat ng mga babae at lalaki. Teka, may birthday. Ay, uy, Baka makalimutan mo yung birthday. Ayan, Oh, Happy birthday. Sige, Ralph De La Cruz. Yan. Aliw. Sokme, yung ating diba? direktor ng social media. Iyan. Kaso mo, itong si Ralph, hindi ako nilalagay dun sa Twitter account ng, hindi nilalagay yes, you Tomasio Ay, oo, tayo kasali doon. May favoritism. Biro lang. Lagot. Nagpaparinig lang, nagpaparinig. Anyway, bigyan po kayo natin ng mga babae at lalaking nasa likod ng tagumpay. Hindi lamang ang programang ito, kundi ang lahat ng programa sa Aliw TV 23 at DWIC 882. Ito ang ganda pala ng demographics natin, no? Opo. Oo. Ang dami ng listeners per day natin, 1.5 million. Ito siguro sa free-to-air lang ito, no? Opo. Oo, pwera pa yung SOCMED sa mga replay. Anyway, umpisahan natin. Maraming salamat po kay News Director Judith Estrada Larino. I-bossing Drew Nasino naman ang ating desk editor. At tech engineers natin, Wenner Contehino, Jenny Lynn Rico Hermoso, Ken Sale, at saka si Jem Barbon. Broadcast IT natin na si JV Dominguez. Prompter natin si Neil Joy Abella. Ang ating mga manunalat si Geraldine Doinog at si Jen Patrolia. Assist natin Jasmine Pantalyon at Eloy Sabolina. At ang ating intern na si Aisen Lois Moises. Asa alam po ng lahat ng mga taong ito. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasio. At kasama rin si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susuhil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titi mo sa inyong kaisipan na makiki appeal. 1, 2, 3, Hieba! Yes, yo! Tomasio! Bye-bye again! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Tomasio. Yes, yo! Tomasio!